Nagpahayag ng pag-aalala ang Employers Confederation of the Philippines North Luzon Area hinggil sa posibleng epekto ng House Bill No. 11376 o ang 200 pesos across the board na pagtaas ng sahod ng mga nasa pribadong manggagawa sa bansa. Matatandaan na naaprubahan na ito sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara na mayroong 171 botong pabor, isang hindi pabor at walang nag-abstain. Ayon kay Salvador Ed Poserio, ang area president ng nasabing grupo na hindi naman sila tutol sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa lalo na kung may kakayahan ng mga employers katulad ng mga nasa medium at large enterprises. Anya na hindi naman nila isinasantabi ang paghihirap ng kanilang mga manggagawa bagkus ay tinuturing na nila ang mga ito bilang partners o kasosyo sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Pagbabahagi nito na ang tiyak na maapektuhan ng malaki ay ang nasa micro and small enterprises dahil sa limitado nilang kapital na bumubuo sa 96% ng mga negosyo sa Region 1, Region 2 at Cordillera Administrative Region. Saad pa ni Poserio na hindi isinaalang-alang ng mga mambabatas ang mabigat na epekto nito sa mga negosyong maliit lamang o nasa surviving business stage na maaaring magresulta sa pagsasara nila na magdudulot ng pagkawala ng trabaho ng bawat individual kung maisabatas ito. Bukod dito, binanggit din ni Poserio na maaaring magdulot ito ng pagtaas ng krimen at iba pang social disorder tulad ng paglaki ng bilang ng mga pumapasok sa informal economy o underground economy. Inilarawan niya ang panukala bilang inflationary na magpapataas lamang sa presyo ng mga bilihin sa merkado. Naniniwala ito na kailangan na lamang pagtuunan ng pansin ang pagbibigay ng mga subsidiya sa mga minimum wage earners na siyang maaaring tumugon sa kanilang mga pangunahing pangangailangan gaya ng transportasyon, pagkain at kuryente. Nanawagan siya na dapat ipagkatiwala sa Regional Wage Board ang pagdidesisyon sa pagtaas ng sahod at hindi ito dapat gamitin bilang pang-akit ng mga politiko. Dapat ding tutukan niya ang isyu ng korupsyon na isa sa mga ugat ng kahirapan sa bansa. Yung panukala ng Kongreso na magbigay ng 200 across the board legislated wage hike ay nakakabahala sa aming mga maliliit na negosyante. Hindi nila kinonsider yung impact, yung kung ano yung bigat na papasanin ng mga namumuhunan, lalong-lalo na yung mga micro and small na sila ang unang papasa at tatamaan ng dagdag sahod na ito. Kami sa ECOP North ay hindi kami tutol sa pagtaas o pagbibigay ng aumento sa sahod. Kasi alam naman namin na pag may kakayahan ang isang namumuhunan o negosyante, dapat lang na bahaginan ng kita o ng bunga ang kanyang manggagawa. Kami sa ECO, we are considering our workers partners in the progress of our business. Hindi namin sila sinasantabi ang kanilang kalagayan. Naintindihan namin ang kanilang paghikahos. Pero sa puntong ito, yung pagbibigay mo ng 200 pesos across the board ay malaki dagok ito sa business survival nila. Lalong-lalo na sa micro and small na ito'y kinabibilangan ng 96% dito sa ating area, sa Region 1 at saka sa Region 2 at saka sa CAR, no, sa Cordillera Administrative Region. At karamihan ng mga ito ay naghihikahos. Pinagpapatuloy lang ang kanilang negosyo dahil para sa kabuhayan at isa nandun na rin yung tinatawag nilang responsibilidad nila ng magbigay ng trabaho para sa mga mamamayan. Alam naman natin pag maraming walang trabaho, harmful yan sa economy. It is dangerous and it will create more crimes dahil alam naman natin na idle minds are the workshop of devils. So itong panukala na 200 ay inflationary ito.
pag sinabi nating inflationary, idadagdag lang ito sa presyo ng kanilang produkto, sa kanilang serbisyo o bilihin. At hindi rin makakatulong dahil sa kalaunan, mataas din ang mga presyo ng bilihin, mataas din ang presyo ng serbisyo. Kaya kung yung mga hindi na kayang mag-survive ang kanilang business dahil mataas ang labor cost, yung operational cost nila sa business, mapipilitan silang magsara o titigil na sa pagninegosyo. At ito'y magkikreate ng mas maraming social problem tulad ng yun nga, pagdami ng crimes, pagtaas ng mga yung mga informal sector or mag-underground economy or mga social disorders. Kaya mas maganda yung mas marami ang trabaho ang tao, ang mga mamamayan, para kahit papaano ay makakapag-contribute sa national development at saka sa national survival natin. Ngayon, ang nangyayari ngayon, may mga magandang programa ang gobyerno na dapat pagtuunan ng pansin. Ang ginagawa ng DOLE ngayon ay nagbibigay sila ng mga subsidy, may rice subsidy. Napakagandang proyekto ng ating Pangulo at ang ating sekretaryo sa DOLE na nabibigyan ng ayuda yung mga manggagawa, yung tinatawag nating minimum wage earners. At sana itong mga ayuda na ito ay magsisilbi yung kanilang purpose, no? Hindi ito gagamiting pampapogi o gagamitin na tulay sa korupsyon upang kumita yung mga ilan-ilan lang. Ang panukala ko sa Kongreso ay dapat mas pagtuunan nila ng pansin ang pagsugpo sa korupsyon dahil iyan ang sagabal sa ating kaunlaran at saka sila ang nagpapahirap sa ating mamamayan. Tama yung sinabi ng isang Pangulo na pag walang korap, walang mahirap. Alam naman natin ang kalakaran ng mga politiko ngayon, ang nakakaramihan. Hindi naman lahat ay korap na politiko. Marami ring mga politikong may puso na ang hiin nila, ang layo nila ay pagsilbihan ng tapat ang mga tao. Kung ako ang dapat pagtuunan din ng pansin yung mga subsidies para sa mga basic na pangangailangan like sa transportation na magbigay ng government subsidy sa electricity, sa kuryente. So ito yung mga basic na diyan tutulong ang gobyerno para maibsan ang paghihirap ng mga minimum wage earner. Hindi yung bibigyan mo ng aumento ng napakalaki na hindi nila kaya pasalin ng mga namumuhunan o mga maliliit na negosyante. Okay lang kung doon sa medium at saka large mga industries. Alam ko baka kakayanin nila na yan. Pero sa micro and small na ganun din yung parang araw-araw lang ang kinakayod para mag-survive. So, paano pagbibigyan mo pa ng kanyang pasanin? 50 to 60% na yung datos ngayon ay nasa informal sector. Ito na yung hindi na mga nagre-rehistro ng negosyo nila para makaiwas sila sa mga inspection, sa mga pagpupuna ng DOLE or even sa BIR, yung pagbabayad na kanila ng buwis. So, ang overall impact nito ay harmful sa economy, disastrous para sa mga micro at saka sa mga small businessman. Ang pagbibigay ng aumento ay dapat ipaubaya ng Kongreso sa
Regional Wage Board kasi yan ang mandato nila. Sila yung may katungkulan, mayroong mandato na pag-aralan, masusing pag-aralan ang mga economic factors that affects itong wage increase. Alam nila kung may capacity of the employer to pay. At alam din nila yung pangangailangan ng mga manggagawa. Para sa programang Bombohan ay Dugto Patrol numero 5, Bombo Oliver na kumus nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!